Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa araw ng March 4, 2026. Sa pagdating ng umagang ito ng March 4, mararamdaman mo ang isang napakabilis at masiglang agos ng kaisipan na mag-uudyok sa iyo na makipag-ugnayan sa maraming tao at magbahagi ng iyong mga makabagong ideya sa lahat ng dako. Ang mga planeta ay nagbibigay sa iyo ng pambihirang talas ng dila at liksi ng isip upang maipahayag ang iyong mga saloobin ng may sapat na linaw at katuwiran. Kaya naman ang bawat salitang bibitawan mo ay magsisilbing tulay upang makabuo ng mga bagong koneksyon. Gamitin ang enerhiyang ito upang ayusin ang iyong mga schedule at huwag kang matakot na pasukin ang mga usapang nangangailangan ng mabilis na pagsusuri dahil ang iyong kakayahan sa pakikipagnegosasyon ay nasa pinakamataas na antas sa araw na ito. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng isang mahalagang pagkakataon kung saan ang iyong galing sa komunikasyon at ang iyong pagiging masigasig sa pagkuha ng impormasyon ay lubos na mapapansin ng iyong mga nakatataas. Mapapansin nila ang iyong kakaibang husay sa paggawa ng maraming gawain ng sabay-sabay nang hindi nawawala ang kalidad ng iyong output. Kaya naman ang iyong pangalan ay magiging bukang-bibig pagdating sa mga proyektong nangangailangan ng mabilis na koordinasyon. Huwag kang mag-atubiling magbigay ng iyong mga suhestyon sa mga pagpupulong dahil ang iyong pananaw ay nagtataglay ng kagaanan na kailangan upang mapabuti ang relasyon sa pagitan ng mga kasamahan at mapabilis ang inyong tagumpay. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga gastusin na may kinalaman sa mga gadget, transportasyon, o mga kurso na balak mong kunin upang masiguro na ang iyong pera ay nailalagak sa tamang paraan. Maaaring may lumitaw na oportunidad para sa isang maikling proyekto o sideline na magpapalago sa iyong kita. Ngunit kailangan mong maging mabusisi sa bawat detalye ng kontrata bago ka tuluyang magbigay ng iyong pagsang-ayon sa kabilang panig. Ang pagiging masinop sa bawat transaksyon at ang pag-iwas sa mga biglaang pagbili na dulot lamang ng matinding kuryosidad ay magbibigay sa iyo ng seguridad na kailangan mo upang mapangalagaan ang iyong yaman sa mahabang panahon. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan ay nasa isang yugto ng masayang pagpapalitan ng mga kaisipan kung saan ang iyong puso ay naghahangad ng isang relasyon na puno ng tawanan at matalinong diskusyon sa iyong katuwang sa buhay. Ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga nakakatawang mensahe o ang pagpaplano ng isang maikling biyahe ay lalong magpapatatag sa inyong ugnayan sa bawat sandali ng inyong pagsasama ngayong araw. Para sa mga naghahanap pa ng makakasama, ang iyong pagiging palabiro at ang iyong talino sa pakikipag-usap ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahangad ng isang partner na marunong magpahalaga sa ganda ng pakikipagkapwa-tao at may bukas na isipan. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na atensyon sa iyong mga baga, balikat, at mga kamay na maaaring makaramdam ng pagod dahil sa iyong matinding pakikipag-usap at pagkilos sa buong maghapon. Ang iyong katawan ay humihiling ng sariwang hangin at mga pagkaing nagpapatalas ng isipan, kaya mainam na maglaan ng oras para sa sapat na pahinga upang muling maibalik ang iyong lakas na naubos sa pag-isip ng mga bagong estratehiya. Ang pagsasagawa ng mga ehersisyong nagpapakalma sa iyong nervous system gaya ng stretching o paghinga ng malalim ay makakatulong upang mailabas ang mga tensyon at mapalitan ito ng sariwang inspirasyon na magpapalakas sa iyong immune system. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang tagapamagitan at mapagbigay na kaibigan ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga taong nangangailangan ng iyong tulong upang maayos ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan sa iba. May isang tao na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng payo tungkol sa kung paano ipahayag ang kanilang nararamdaman ng hindi nakakasakit, at ang iyong pagiging diplomatiko ay magsisilbing malaking tulong upang maging maayos ang lahat. Maging mapagmasid sa bawat salitang iyong bibitawan at tiyakin na ang iyong mga sinasabi ay laging may kalakip na sapat na respeto dahil ang iyong impluwensya sa iyong mga kapatid o malapit na kaibigan ay sadyang malakas sa araw na ito. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng pambihirang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa pagsusulat, pagdidisenyo ng mga materyales, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng iyong pagiging orihinal at mapanuri sa bawat aspeto ng iyong sining. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga karaniwang paksa lamang, bagkus ay subukan ang mga makabagong estilo na magpapakita ng iyong galing habang pinapanatili ang kalidad at dangal ng iyong mga gawa para sa iyong sariling kagalakan.
Ang pagbuo ng isang bagay na may layuning magbigay ng impormasyon at kagaanan sa marami ay nagbibigay sa iyo ng ganap na tagumpay na sadyang napakahalaga para sa iyong personal na pag-unlad bilang isang individual. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong pagiging mahinahon upang maging maayos ang takbo ng inyong samahan sa kabila ng mga posibleng pagbabago sa inyong mga plano o bigla ang bisita na darating. Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan dahil kaya mong hatiin ang iyong atensyon sa paraang makatarungan at may sapat na pagkilala sa nararamdaman ng bawat isa na magreresulta sa isang mas masaya at mapayapang kapaligiran sa loob ng bahay. Maging mapagpatawad sa mga pagkukulang ng iyong mga mahal sa buhay at maging isang gabay na laging handang makinig sa kanilang mga ideya dahil ang matatag na pundasyon ng inyong komunikasyon ang tunay na lakas na magtataguyod sa iyo. Ang iyong intuwisyon ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong edukasyon o sa pagpapaganda ng iyong sariling kasanayan sa pakikipag-ugnayan sa mga taong may mataas na impluensya. Kung may nararamdamang udyok na ayusin ang iyong mga gadget o bumili ng mga aklat na magpapalawak ng iyong kaisipan tungkol sa mundo, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagpapahalaga sa karunungan. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng pag-aaral, kaya pakinggan ito at huwag hayaang ang mga distraksyon ay humadlang sa iyong asenso patungo sa iyong mga mitiin. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing bilis ng kidlat na handang unawain ang bawat komplikadong detalye ng iyong mga pinag-aralan, lalo na ang mga paksang may kinalaman sa wika, media, o teknolohiya. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga materyales na magpapalawak ng iyong pangunawa sa kalikasan ng pakikipagkapwa dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapabuti ng iyong sariling disposisyon bilang isang matalinong tao. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiya sa iyong isipan, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng katotohanan hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan na iyong matagal nang hinahanap para sa iyong sarili. Iwasan ang pagiging masyadong malimutin sa iyong mga pangako o ang pagiging pabago-bago ng isip sa gitna ng mahahalagang desisyon upang hindi ka mawalan ng kredibilidad sa harap ng mga taong nagtitiwala sa iyong kakayahan at integridad. Ang pagpapanatili ng isang matatag na paninindigan sa kabila ng maraming opsyon na nakahain sa iyong harapan ay isang kasanayan na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw upang mas lalo kang irespeto ng lahat. Ang pagpili sa kung ano ang nakakabuti sa iyong pangmatagalang mitiin nang hindi isinasakripisyo ang iyong mga prinsipyo ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kagaanan sa iyong buong pagkatao habang ikaw ay kumikilos. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan sa gitna ng iyong abalang schedule upang muling makakonekta sa iyong panloob na gabay na nagbibigay ng direksyon sa iyong buhay. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na hangarin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging matatag at kung paano mo magagamit ang iyong talino para sa kabutihan ng iyong sarili at ng iyong kapwa-tao. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro, kaya panatilihin ang iyong marangal na puso at ang iyong pagiging marangal sa lahat ng oras. Maging mapagmasid sa mga dokumento, email, o mga mensaheng iyong matatanggap ngayong hapon. At siguraduhin na naintindihan mo ang bawat detalye bago ka magbigay ng iyong pagsang-ayon upang maiwasan ang anumang aberya sa iyong mga transaksyon sa hinaharap. Ang paghingi ng linaw sa mga bagay na tila malabo ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon ng iyong pagsusumikap. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa mabusising pagsusuri ng impormasyon. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng paggawa ng mga listahan para sa susunod na araw upang maging mahimbing ang iyong pagtulog at sapat na pahinga sa iyong kama. Ang kaayusan sa iyong kapaligiran ay direktang nakakaapekto sa iyong pakiramdam, kaya ang pagliligpit ng iyong mga kagamitan at ang pag-aayos ng iyong kwarto ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon sa iyong isipan na dulot ng sobrang pagpapakapagod. Ang pagpapasalamat sa bawat gawain na iyong natapos sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas para sa iyong patuloy na ikaunlad.
Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagkakaroon ng isang mapayapang puso na laging handang makinig at umunawa sa sarili at sa ibang tao nang may sapat na pagpipitagan sa bawat sandali. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag ng may dangal sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay sa iyo. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyo. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 5, 12, at 23. Ang iyong maswerteng kulay ay dilaw o pilak na sumisimbolo sa katalinuhan at kalinawan ng isip. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsusulat ng iyong mga ideya sa isang journal, ang pakikipag-usap sa isang lumang kaibigan, o ang pag-aaral ng isang bagong kasanayan na makakatulong sa iyong pag-unlad sa trabaho at personal na buhay.